Magandang araw po uli. So, muli ito po si Glenn Capulong Pasha or GC Pasha, no? Na sana po ah, may mapulot po tayo uli sa ating kwentuhan ngayong araw. Pag-uusapan po natin kung ano yung pwede po nating gawin sa kinikita natin para po meron naman po tayong maitabi para po sa hinaharap, no? So, iba-iba po yung pananaw sa sa perang kinikita po natin, no? So, um, shout out or pagbibigay pugay po. Halimbawa kay Bo Sanchez po, no? Na nag-advocate po nung 10, 20, 70. Ano po yung 10, 20, 70, no? So, ito po yung 10%, ilalaan po natin para sa tithes. Yung ikapu, no? Sabi nga po, kaya tithes po, no? So, yung pagbabalik po sa may kapal, sa may nagbigay sa atin, no? Sa Diyos po, no? Or sa gawain ng Diyos at sa kawang gawa. So, 10% po to kung mailalaan po natin para doon. So, ito po yung pagbabalik, no, ng biyayang binibigay ng Diyos na natatanggap natin. And then, yung pong 20%, ilalaan po natin para sa investment, sa savings, no po. Pero, unless makahanap po tayo ng magandang savings or yung mga tinatawag na fixed deposits na maganda po or mataas naman po ang interest rate, sana po mailagay po natin dun sa mga instrumento kung tawagin, no, yung mga investments na makakapagbigay po ng mas mataas na yield or mas mataas na interest o balik po sa atin, no? So trabahuin po natin ng mabuti yung ating pera. So sana po dumating yung araw na hindi na po tayo ang nagtatrabaho para sa pera, kundi yung atin pong naitabi, na invest o na save ang perang nagtatrabaho para sa atin na po, no? At dun po sa formula po ni Bo Sanchez, 70% po yung ating panggastos na po. So, kaya po yung 10, 20, 70 na po. Pero iba-iba rin naman po yung formula sa mga Hudyo po, na mga asensadong tao din naman. Ang formula po nila 10, 20, 20, 50, no? So, ang siyempre yung tithes po 10% pa rin. Tapos meron po silang charity or tinatawag na linalaan para sa charity po. Ang dahilan po nila dito, kung nagbibigay po tayo o naglalaan tayo ng 20% ng ating kinikita para sa charity, napapaunlad po natin yung ating komunidad o yung ating yung mga tao sa ating paligid. At kung dumating po yung panahon na tayo po yung mangailangan o di kaya tayo po yung lumapit o kung meron po tayong negosyo o kabuhayan, kung tumutulong po tayo sa komunidad, tayo po ang una nilang maiisip. Kaya bumabalik din po, no? So, maliban dun sa tithes na binibigay natin para sa gawain ng Diyos, meron pong 20% para po sa charity o para po sa komunidad na sa pananaw po nila, bumabalik din. At iba pa po dito yung 20% na para sa investments or savings po nila, no? So, sa mga Hudyo po, 50% na lang po yung pinagkakasya nila para sa gastos nila. Pero dahil po
asensado naman po sila o umuunlad po sila dahil sa ganitong gawain, eh, naipagkakasya po nila o baka sobra pa yung 50% para sa gastusin po nila, no. So ito naman po ay mga guidelines lang po, no. So balikan po natin yung 10% o yung ika po or tithes kung tawagin, biblical naman po to na sinabi ng Diyos na ibalik po natin yung yung ika po, yung 10% para po sa gawain ng Diyos, at para po ibabalik po rin niya sa atin ng ika nga siksik liglig at umaapaw na po. So He will open the floodgates of heaven po para sa blessings at biyaya po na ibubuhos po niya para sa atin, no. So ito po yung first fruits kung tawagin. So kung pwede po nating ilaan ito para sa Diyos at gawain ng Diyos, no. So para po sinisigurado naman po ng may kapal na ibabalik po niya sa atin ito. At kung gusto po nating maglaan din para sa charity, nasa sa atin na po yon, no. So kung 10% po para sa tithes at 10% para sa charity, so 20% na po to, no. O kaya at iba pa po yung para sa savings and investment sa po natin, no. So pwede rin pong 10% to. Ngayon, sa iba naman po na medyo sabihin nating hindi naman po ganun kaluwag yung budget, siguro pwede po natin i-consider na 10% para po sa ating tithes or charity, sama na po natin yon. And then 10% po para sa savings and investments, no. So at dun po base sa librong The Richest Man in Babylon, so enough na po yung 10% na pambayad sa utang at eventually pag nabayaran po yung utang, yung 10% na yon magiging savings and investment. Ito na rin po yung pwedeng maging susi sa ating pag-unlad, no po. So ang importante po, sana maibigay po natin o maibalik natin yung para sa Diyos at makapaglaan po tayo ng para sa savings and investment po natin kahit na po 10% lang to. So total of 20%. So papasok po tayo dun sa 80-20, no, or 20-80 na sang-ayon po dun sa tinatawag na Pareto Principle, no. So napaka-magical po nung 80-20 na to or 20-80 na breakdown na to, no. So pwede pong yun ang sundin natin kung saan yun nga po 10% para sa tithes and charity, and then 10% para sa savings. So may matitira pa rin naman pong 80% para sa panggastos natin po, no. So pero kung masusunod po natin to at magagawa natin, sabi nga religiously, na sa bawat kita po natin, kahit papaano ito po yung pwedeng maging susi sa ating pag-unlad, no. So basta ang importante po, sana na itatabi po natin yung para sa Diyos at para sa charity at para po sa savings and investment po natin, no. So para po darating yung araw na meron po tayong nakalaan or meron po tayong makikita na konkreto sa ating pinaghirapan at pinagtrabahuan, no po. So muli, ito po si GC Pasha or Glenn Kapulong Pasha na nagsasabi rin na mag-impok para po sa ating kabuhayan, kinabukasan at kalikasan. Sana po nakatulong po ang pag-uusap natin at pagkikwentuhan po natin muli ngayong araw. So God bless po. God bless us all. At naway maging mabuti at maging prosperous po ang ating buhay.
Opo, maraming salamat po uli at God bless.